Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang balita natin ngayon dito kay Shiba Inu. At ayan, ang una rito ay Shiba Inu lead developer. Yan po ay si walang iba kundi si Ginoong Satoshi Kusama. Nag-reveal po siya yan sa bagong feature ng Shibarium. Sabi niya rito na ang blockchain ay more enhanced and optimized na. Ibig sabihin ay na-improve na po siya at mas lalong ito ay mas lalong napaganda. Kaya yan, enhanced and optimized. Ayan, ang sunod naman na balita natin dito ay Shiba Inu, debt cross formation raises concerns of sell-off. Ayan, meron pong isang analysis dito. Meron daw po siyang nakita na isang signal na tinatawag niyang cross formation. At ang ibig sabihin daw nito ay meron daw pong isang paghahanda ng isang sell-off. Yan, massive sell-off po siguro ito. Parang may maraming mga investor ang naghahanda na magbentahan yan ng kanilang mga holdings na Shiba Inu tokens. Kaya yan po ay base lamang sa speculation or prediction or analysis ng isang expert. Yan, at malalaman po natin kung ano yung kanyang explanation dito mamaya. At yan, ang pangatlong balita po natin dito ay tungkol naman po rito kay Bone po ulit, kung saan ay siya po ay nalista sa isang major listing sa bansang Turkey. Ayan, tuloy-tuloy po na mas lalong tinatanggap. Ayan, tuloy-tuloy ang pagtanggap kay Bone. Ayan, sa iba't ibang bansa. Yan, kasama po yan. Kaya kung pag yung ito, mas lalong nakikilala yung si Bone, syempre, konektado po kasi siya. Token po siya ng SHIB ecosystem. Yan, si Bone at saka si Leash. Ayan, tatlo po. Si Shiba Inu, Bone at saka si Leash. Tinatawag po silang Shiba Inu trifecta. Ayan. Yan po yung tatlong mga balita natin sa araw na ito tungkol kay Shiba Inu. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po mga ka-crypto, umpisan po natin dito sa ating unang balita na ito. Isa po itong napakagandang balita sapagkat na-improve na po ang Shibarium. Yan, yung kanyang mga features, more enhanced and optimized na po ito. Ayan, ayon po yan kay Ginoong Satoshi Kusama na siya po yung namumuno yan, sa mga developers ng Shiba Inu. Yan, alamin natin kung ano nga ba yung naging pagbabago rito kay Shibarium. Shiba Inu's lead developer Satoshi Kusama reveals the new feature embedded in Shibarium as he asserts that the layer 2 blockchain is now fully enhanced and optimized. Ayan. Shiba Inu's lead developer, Satoshi Kusama, has provided another update on the ongoing Shibarium scaling efforts. Yan, kapag sinabi po nila nating scaling efforts ay mas pinapaganda po nila ito or ini-improve po nila ito. In a blog post yesterday, Kusama said the layer 2 blockchain is now fully enhanced and optimized. Yan. Kahapon po pala siya nagbigay ng update. The development team of Shibarium achieved the feat following 2 days of intense testing and tweaking parameters to achieve a ready state. Ayan, ready na po. Dumaan na po siya sa talagang matinding pagti-testing. Ayan, malalim na pagti-testing at pagti-tweak. Yung kapag sinabi po nating tweak ay talagang ito po yung adjustment. Yan, ina-adjust nila. Yan, yung kanyang mga parameters or settings para ma-achieve ang ready state nito. Ibig sabihin ay para ito ay handang-handa. Yan, Kusama reveals Shibarium latest features. Ito po yung kanyang latest features. Interestingly, Kusama also revealed the top-notch features embedded in the layer 2 blockchain. According to Kusama, the development team has enabled a state-of-the-art monitoring system and additional failsafe for Shibarium. The team also embedded rate limiting at the RPC level in auto server reset. Yan. Yung mga
yung mga technical po na tao rito ang mas nakakaintindi rito. Pero sa akin, para gawin naman nating general para mas maintindihan ng lahat. Yung fail-safe na ito ay ito po yung system, yan state of the art monitoring system. Ito yung parang nagbabantay or nagmo-monitor para kung nagkaroon man ng problema yan sa blockchain ng Shibarium ay agad na matitrigger yung fail-safe nito. Yan. Kaya kung pag may kaduda-duda na nangyayari, sabihin natin ay may isang hacker yan na sinusubukang pasukin yung security system or lagpasan yung security system ng Shibarium, ay matitrigger agad yung failsafe nito. Ayan, kasi pag na-trigger yung failsafe nito ay yan nga, mapiprevent yung attempted hacking dito kay Shibarium. Ayan. The team also embedded rate limiting. Ito po kasi yung naging problema yung nung umpisa nung alam naman po natin kung binabantayin natin si Shibarium mula nung ito ay malaunch sa kanyang mainnet ay nagkaroon po siya ng problema. Yan, dahil sa yung nagdulot po ng problema ay dahil sa massive influx or pagdagsa ng napakaraming users nito. Hindi po talaga kinaya. Hindi kinaya ni Shibarium, kaya diyan po siya nagkaroon ng problema. Yan, nagkaroon po ng congestion sa kanyang bridge. Yan, sa bridge sa pagitan ng Ethereum papunta kay Shibarium. Kaya yan, ngayon ay inayos na po nila yan. At sa tingin ko ito po yung naging yung kanilang ginawang paraan. With these upgrades, the team can effectively track and monitor Shibarium traffic in real time while resetting the server whenever the Layer 2 blockchain experiences massive traffic. Ayan na nga. Yung upgrade nila ay mas naging madali para sa team, mga developers na ma-monitor yung Shibarium traffic. Yan, in real time po yan para kung sakaling nagkaroon ng problema ay agad nilang mabibigyan ito ng solusyon. It is worth noting that Shibarium encountered a technical issue a few hours after it launched on the mainnet. Yan po yung sinasabi ko kanina. Mga ilang oras lamang ay pagkatapos ng launching nito ay nagkaroon na ng problema. As reported, Shibarium recorded 160 million compute units in just 30 minutes, forcing the Layer 2 blockchain to encounter a technical issue. Ayan na nga, yung nangyari dito, ayan, in more technical aspect sa naging problema, yung kanyang technical issue sa kanyang launching. 160 compute units ang umabot na ng 160 million compute units ang pumasok dito kay Shibarium sa loob lamang ng 30 minutes. Pero yung natatandaan ko, yung limit na linagay dito kay Shibarium ay nasa mga 400 million plus na compute units yung kaya niyang tanggapin sa loob po yan ng isang buwan. Yan, per month po yan. Pero yan, kung pagtitignan natin, 160 sa loob lamang ng 30 minutes, talagang magkakaroon ng congestion yan. Ganyan po talaga. Kaya ganyan karami yung naging yung pumasok na traffic dito kay Shibarium, kaya nagkaroon siya ng technical issue. Pero yan, maganda naman po na nagkaroon na sila ng solusyon dito. Consequently, over 2 million worth of users' crypto assets were trapped in the Shibarium bridge. However, the team took major steps to prevent a recurrence as it partnered with other developers to manage the traffic. Ayan na nga. Mga $200 million po yung naipit dito sa Shibarium bridge. Dulot yan ng naging technical issue. Kaya yan, humingi naman po ng tulong kaagad ang Shibarium, ang Shiba Inu developers sa ibang mga developers para mas mapabilis. Ayan, para mas maging mabilis ang kanilang pag-aayos sa naging technical issue na ito. Kaya yan, maayos na po ang Shibarium. Yun nga lang at base po sa balita kahapon ay naka-private po ito. Talagang dino-double check po nila ito
para masiguro na ito ay maayos bago siguro nila ito ilabas sa publiko. The new Shibarium features announced by Kusama are the results of Shiba Inu's collaboration with other blockchain developers. Interestingly, Kusama disclosed that the team is close to relaunching the Shibarium for public use. Ayan na nga. Yung sinasabi naman po ng team developers ng Shiba Inu ay hindi po nila magagawang i-upgrade ang Shibarium or ayusin ito kung hindi sa tulong ng ibang mga blockchain developers. Ayan, hindi lamang daw po sila ang may nagbigay ng effort dito para agad na maayos at mas ma-improve ang Shibarium. Kaya yan, sabi rito ni Ginong Satoshi Kusama na napakalapit na po ang relaunching ng Shibarium sa publiko para magamit na ng lahat. We are almost ready to reopen to the public, he said. Yan, almost ready na po. Shibarium to feature numerous protocols. Meanwhile, Shiba Inu's lead developer assured users that Shibarium will feature many notable projects including tokens, protocols, and products. Yan po yung mga feature. Mga ilang features pa lamang yan ng Shibarium. Just like the amazing platforms on it, there will be a host of platforms to choose from on Shibarium, said Kusama. However, he warned users to always conduct due diligence on any Shibarium-based project before investing. Kusama added that more validators will go live on Shibarium today, giving users more alternatives to stake their BONE tokens. Ayan na nga. Ngayon, si Shibarium ay meron po siyang mga projects kung saan ay pwede po tayong mag-invest dito. Yan, pwede po nating i-stake si BONE. Yan. Yung mga magagaling dyan na yung marunong dyan mag-stake. Napakadali lang naman pong mag-stake. Kung pag nag-stake po tayo, ay ilalagay lamang po natin ito sa isang project, ay kumikita na po yan ng interest. Yan, at dyan po tayo kumikita. Pero yan, sabi nga ni Ginoong Satoshi Kusama, maski ito ay isang Shibarium-based project, yan ay kailangan pa rin nating mag-ingat. Yan, always conduct due diligence. Yan yung kanyang sinabi dito. Yan, Shiba Inu to implement SHIB paper. Ito na nga yung kanilang linabas na SHIB paper. Ito po yung naglalaman ng lahat ng mga detalye tungkol dito sa SHIB ecosystem. Furthermore, Kusama also revealed plans to start implementing the highly anticipated SHIB paper. It bears mentioning that the SHIB paper is a concrete plan targeting an overall decentralization of the Shiba Inu ecosystem. Ayan nga, yung SHIB paper na ito ay ito po yung i-explain sa lahat ng mga details tungkol dito sa SHIB ecosystem. Ayan, lahat ng kanilang mga projects, si Shibarium, ayan, lahat-lahat po. At maging yung kanilang mga future plans ay nandito na rin. Ayan, parang roadmap. Ayan, parang roadmap na rin po yan. Kaya kung talagang interesado po tayo na mag-invest ng long term dito kay Shiba Inu, ay ang aking advice ay basahin natin at intindihin natin ang SHIB paper na ito. Kusama highlighted the importance of implementing the SHIB paper this year. According to him, implementing SHIB paper will provide Shiba Inu with a working system for governance and management. Ayan na nga po ang sinabi ni Ginong Satoshi Kusama na uumpisan na po nila. Yan, ang pag-i-implement, ayan, or para i-accomplish yung kanilang mga future plans na nakalagay dito sa SHIB paper. Kaya yan, maganda po yan. Isa po itong napakagandang balita. Nakikita natin na yung mga developers ay talagang dedicated. Talagang binibigay talaga nila na lahat ng kanilang mga effort para tuloy-tuloy pa rin ang progress ng SHIB ecosystem. Kaya yan, maganda po yan. Ito po talaga yung dahilan kung bakit maraming mga investors ang nag-i-invest dito kay Shiba Inu at meron silang malakas na paniniwala. Sila ay naniniwala sapagkat tuloy-tuloy pa rin yung pagsisikap ng mga developers nito. Yan, kasi kung pag biglang tinamad yung mga developers, yan, tapos wala pa lang nangyayari. Yan, nakikita naman natin na may mga improvement meron silang ginagawa. Pero kung sakali na bigla silang tinamad tapos wala silang naipapakita na kanilang mga accomplishment or inilalabas na mga projects na natatapos ay diyan na tayo magduda. Yan, diyan na tayo magduda at yan siguro ay pwede na tayong
umalis kapag ganyan kasi mukhang delikado na. Pero sa ngayon ay habang nakikita natin na dedicated pa rin yung mga team developers ng Shiba Inu, ay masasabi ko na maganda pa rin na mag-invest dito kay Shiba Inu. Ayan, dito naman po tayo sa isang analyst na nakapagsabi na meron siyang nakita na isang debt formation. Yan, na meron daw paparating na yang isang sell-off. Yan. Pero yan, isa lamang po itong speculation. Ayan. Kapag sinabi natin isang speculation ay haka-haka lamang po ito. Ayan. Or opinion ng isang analyst. Shiba Inu is a meme-inspired cryptocurrency that has gained a significant community following. It competes with other canine theme coins like Dogecoin in the niche meme coin segment of the crypto market. Ayan na nga. Nag-umpisa po talaga si Shiba Inu bilang isang meme coin. Yan, or meme token. Pero marami na po ang mga nagsasabi. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na si Shiba Inu ay hindi na po siya isang meme coin sapagkat sobrang dami na po ng kanyang mga utilities. Yan, at marami nang nag-adapt rito, gumagamit nito bilang isang payment method. Ayan, the developers behind Shiba Inu have been working to build new features and utilities for the project's community. A major initiative was launch of Shibarium, a layer 2 scaling solution designed to improve transactions feeds and lower fees. Ayan po ang Shibarium. Yan, yung Shibarium, yung isa sa yung mga ilan sa mga features nito. Yan, yung magandang features nito ay para ma-improve yung transaction speed nito at ang mapababa yung lower fees nito. Kasi yung dati, ang ginagamit ni Shiba Inu ay yung si Ethereum. Yan, direktang si Ethereum yung kanilang ginagamit na network. Yan po yung dati. At alam naman po natin na pagdating kay Ethereum ay napakataas po siyang maningil ng gas fee or yung kanilang transaction fee. Yan, sobra. Grabe siyang maningil ng yan, yung transaction fee at yan ngayon naging problema ng lahat ng mga users ng Ethereum. Yan. Dami, madadali ka talaga lalong-lalo na kung pag ikaw yung tipong investor or trader na laging kailangang dumaan yan sa network na kailangan mong magbayad ng fee nito. Yan, para masolusyonan ito ay gumawa ang developers ng Shiba Inu ng kanilang sariling network or blockchain. Yan, at yan po ang Shibarium. Pero ito ay layer 2 po na blockchain. At ito yung ito na rin po ang network pa rin po ay na ginagamit ay si Ethereum. Ayan. Pero ito ay layer 2 na. Kaya yan, lumabas si Shibarium at ang talagang ilan ang pakay ng mga developers ng Shiba Inu rito ay para yan, ang isa sa mga pakay nila ay para mapababa yung transaction fee nito. Yan, at syempre mapabilis na rin yung kanyang transaction fee speed. Kaya ganyan po kaganda si Shibarium. Ilan lamang po ito sa kanyang mga features, marami pa yan. Kaya masasabi ko ay talagang napakaganda. Isa po itong major platform, major project na accomplishment ng SHIB ecosystem. Kaya yan si Shibarium. Yun nga lang at nagkaroon siya ng problema sa launching nito. August 16 po siya nailabas sa mainnet. Pero yan, nagkaroon siya ng technical issue sapagkat dahil sa sobrang hindi po niya kinaya yung pagdagsa ng sobrang napakaraming users nito. Pero yan nga, yung balita natin kanina ay maayos na po siya. Talagang dinodouble check na lamang nila bago nila ito ilabas sa public or public use. However, since launching on the mainnet, Shibarium has not yet had a noticeable positive impact on Shiba Inu's price performance. The price of SHIB has formed a technical pattern known as dead cross on its short-term chart amidst a recent slump. Yan, syempre, yan, hindi po siya nagkaroon ng noticeable na positive impact kasi sumabay na rin po yung pagbagsak kasi ni Bitcoin. Yan, alam naman po natin na si Bitcoin ay ang mother of all cryptocurrencies kung saan ay yung kanyang galaw ay ginagaya po ng lahat ng mga ibang mga cryptocurrencies. At laki po kasi ng kanyang binagsak kaya sumunod na rin po ang market price ng Shiba Inu. Maliban dyan ay yung hindi po kasi naging maganda yung launching ng Shibarium.
Yan, gaya ng lagi kong yung sinabi natin kanina na nagkaroon siya kasi ng technical issue kaya yung kanyang positive impact ay yan hindi po noticeable yung kanyang impact. At maliban dyan ay yan nga, meron daw yan, may yung analyst natin dito ay merong nakita na isang technical pattern na tinatawag niyang death cross. Yan, nakakatakot. Death cross. Yan. At sa kanyang short-term chart. Yan, kung pag short-term chart ay sa mababang time frame po ito. Ayan, nasa 4-hour chart po ito. Pero kung pag nasa short-term chart po ito ay sa tingin ko ay hindi naman gaanong malaki ang impact nito. Kung pag meron man itong ipinakita na signal na pagbagsak. Ayan, may death cross daw siya. In another sell-off eminent for Shiba Inu. Ayan, is another sell-off. May isa na naman kayang isang benta. Ayan, isang massive sell-off siguro ito yung tinutukoy niya. Ayan, a dead cross occurs when a security short-term moving average crosses below its longer-term moving average, signaling the potential for a major sell-off. For SHIB, its 50 moving average crossed below its 200 period moving average. Yan, ito po yung mga sikat na moving average na ginagamit ng mga traders, ang 50 at saka ang 200. Yan, ito po. Yung kulay red ay yan po yung 50 na moving average. Yung kulay blue ay ang 200 moving average. Yan po, nagkaroon siya ng cross. Ayan, na yung dito sa dulo ay makikita natin na nag-cross nga sila. Ayan, at nakikita natin na yung kulay red ay nandito sa ilalim. Ayan, pumunta rito sa ilalim ng kulay blue. Kaya yan, nag-form ng cross. However, dead cross can be lagging indicators, meaning much of the selling may have already occurred before the crossover happened. SHIB remains well off all its high time from 2021 after declining significantly over the past year. Yan nga yung problema dito sa mga moving average na ito. Mga lagging indicators po ito. Ibig sabihin ay delayed yung kanilang ipinapakitang signal. Kaya maaring yung signal na ito, yan, yung cross na ito, ay maaring yan po yung dulot po yan ng recent na pagbagsak ng market price ni Shiba Inu. Kaya yan yung mga problema sa mga lagging indicator. Kaya mas maganda po talaga yung leading indicator na gamitin. Yan pa yung lagging indicator kasi ay ginagamit lamang natin ito. Yan bilang guide sa trend ng isang market, trend direction, yung overall trend direction. Yan, mas effective po ito kung pag gagamitin natin ito sa higher chart time frame. Yan, kung pag tayo ay nagte-trade sa 4-hour chart time frame ay gamitin natin yung moving average sa sabihin natin sa daily. Yan, diyan po natin magagamit. Yan kasi yan po kasi ang lagging indicator. Some analysts think further downside could be in store given the decisively bearish signal, but another warns against becoming overly bearish based on dead cross alone. For now, SHIB continues trading in its recent range of yan na nga, whether the dead cross sparks a breakdown or proves to be a lagging indicator remains to be seen. Ayan, wala pong nakakaalam. Ngayon, wala pong nakakasiguro kung pag yung death cross na ito ay isa nga itong signal na maaaring bumagsak sa mga susunod na araw ang Shiba Inu. Yan po talaga. Medyo sa tingin ko ay kulang pa tayo rito ng signal. Yan, pero mamaya mag-technical analysis po tayo kay Shiba Inu kung ano naman yung aking prediction or speculation sa kanyang galaw. Ayan, dito naman po tayo sa pangatlong balita na ito, si Shiba Inu. Ayan, yung kanyang Bone. Yun. Si Bone po ay ang nagsisilbing governance token ng Shiba Inu community. Yan, at ngayon ay meron na po siyang bagong utility use case kung saan ito na po ay pwedeng kung saan ito po ang siyang nagsisilbing gas token and pambayad sa gas fee yan sa transactions dito kay Shiba Inu or sa Shibarium.
Kaya yan, maliban po dyan ay pwede na po nating itong i-stake sa mga projects kay Shibarium para kumita. Kaya yan, maganda po. Kaya marami na pong sa tingin ko ay dahil dyan ay marami ng tumatanggap kay Bone. Tulad na lamang ng dito sa bansang Turkey. Yan, mga exchanges dito sa bansang Turkey. Shiba Inu ecosystem token Bone secured a listing in one of the biggest crypto exchanges in Turkey, getting more investors access to the Shibarium gas token. Ayan na nga. iCrypex, yan po yung isang kilalang crypto exchange dito sa bansang Turkey. One of the leading cryptocurrency exchanges in Turkey recently increased the number of digital assets supported on its trading platform. Maganda po yan. Magandang balita ito kung pag mas dumarami na ang kapag mas lalong dumarami ang mga exchanges na naglilista kay Bone, Shiba Inu, kay Lish, ay maganda po yan sa health ng isang cryptocurrency. Kaya yan, kasi kung mas lalong marami ang gagamit rito, mas lalong darami ang magti-trade nito, mag-i-invest nito, mag-hold. Kaya yan, maganda po ang impact nito sa isang asset. Ayan, the ultimate goal is to present existing customers with more trading options, while the exchange hopes to attract new customers via its latest listing. In Tuesday announcement, iCrypex notified the public of the onboarding of 10 new assets on its trading platform. Ayan, sino bang mga nasa bansang Turkey ngayon? Siguro ay yan, mga nasa bansang Turkey na nandito na nagtitrade or nag-invest sa crypto, ay yan, malamang ay isa ka na rin sa gumagamit dito kay iCrypex. Yan, hindi po natin maintindihan. Ayan, yung kanilang lingwahe rito. Sabi dito ay iCrypto. Ayan, hindi po, ang hirap basahin. Among the crypto asset listed for trading on the Turkish-based exchange yesterday was Bone, the governance token of Bone Shiba Swap. The SHIB marketing specialist called attention to this positive development today. Ayan. Other cryptocurrencies open for trading on iCrypex included Cake, Bake, Filecoin, ayan, TWT, Trust Wallet po yan, ARPA, Unfi, ayan, DYDX, Jasmy, and Unibot. Notably, Bone recorded this prominent listing amid anticipation of the Shibarium public relaunch. Yan. Ito naman po yung iba kasama ni Bone na nalista dito kay iCrypex. Ayan. As reported by the crypto basic Satoshi Kusama, revealed that Shibarium is currently in private mode to enable developers to test the network sufficiently. Ayan na, naka-private mode pa hanggang sa ngayon ang Shibarium, pero wag po tayo mag-alala sapagkat sabi po ni Ginong Satoshi Kusama na napakalapit na po nilang ilabas ito ulit sa publiko. The lead Shiba Inu developer added that the Layer 2 network was temporarily taken down. He noted that the development team would relaunch it once it is stable enough to handle high traffic. Yan na nga. Bone adoption rises. Amid the heightened anticipation surrounding Shibarium, Bone has recently recorded massive adoption for many investors and crypto exchanges. Yan. Yung si Bone ay halos parang nagiging mahalaga na rin kasi si Bone. Ayan, kaya yung mga nag-hold na rin kay Shiba Inu ay nag-hold na rin ng Bone. Yan, nag-accumulate na rin po sila para mag-hold ng Bone. This is evident that the steady accumulation of the asset by several whales, despite the mild hurdles encountered by Shibarium on its debut, stake Bone surpassed the 7.5 million threshold as published by the Crypto Basic. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-accumulate ng mga whales dito kay Bone. Kasi yung naging problema naman po rito kay Shibarium, yan, sa kanyang debut, ay hindi naman po malala. Yan. Kung talagang malala or matindi yung problema na yata talagang bumagsak ang Shibarium at hindi na talaga ito pwedeng ayusin, ay dyan po natin masasabi na yan, hindi po maganda. Ayan. Pero yan, sobrang maliit lamang po na problema, technical issue yung nangyari dito at yan, sa tingin ko nga ay hindi talaga, wala itong epekto. Ayan, makakabalik
Yan, maayos nila at muling mailalabas ang Shibarium. Kaya yan, diyan makakabawi ulit. Ayan. Kaya yan po yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin sa pag-accumulate ang mga whales. Yan, hindi lamang kay Bone kundi pati kay Shiba Inu na rin. It bears noting that Bone listing on iCrypex comes shortly after the Shiba Inu ecosystem token was supported on Changelly. Changelly is a non-custodial cryptocurrency exchange based on the ZEC Republic. Yan po yung previously po na exchange. Yan, isa po siyang custodial cryptocurrency exchange. Sa bansang ZEC Republic naman po ito. Yan ang naglista kay Bone. Yan, ngayon ay sinundan naman ni iCrypex. Notably, the increase in interest in the asset primarily attributed to Shibarium adopting Bone as the network's gas token. Yan, ito po yung parang naging dahilan ng mga exchanges para ilista si Bone. Yan, dahil sa nagkaroon ito ng isang napakahalagang use case. Yan, ang pagiging gas token nito. Yan, sa network ng Shibarium. Yan, hindi po tayo makakapag-transact kasi kung wala tayong Bone. Accordingly, proponents believe that this outstanding utility would significantly boost the asset's price in the near term. Notably, a renowned community member recently compared Bone to BNB, projecting Bone to mirror BNB's growth. Yan, meron pong isang kilalang miyembro ng community ng Shiba Inu ang nakapagsabi na si Bone ay lalago po ito. Sapagkat ang mangyayari po rito ay tulad ng nangyari kay BNB. Ayan, kay BNB token na ito po yung token ni Binance. Yan, ganyan po yung mangyayari kay Bone ayon sa isang community member na ito. Above all, members of the SHIB Army want to see Bone listed on Binance and other globally established crypto exchanges. With the planned Bone contract renunciation, community members speculate that the big listings may eventually happen. Ayan, ang gusto po talaga or inaasahan or inaasam-asam ng lahat ng SHIB Army ay ang malista si Bone. Yan, walang iba kundi sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo na si Binance. Ayan, sana nga ay malista ito kasi kung pag nalista si Bone kay Binance ay talagang masasabi kong dito siya magkakaroon ng isang matinding price surge. Ayan. Kaya ito po talaga yung inaasahan ng lahat na mangyari. Kaya yan, sana nga tanggapin na ito ni Binance. Yan po yung mga tatlong balita natin rito. Ayan, ang masasabi ko naman rito, ayan, ay yung una ay rito ay yan, napakaganda yung balita natin na ito. Ay handang-handa na po ang Shibarium. Yan. Kahit anumang oras ay pwede na po nilang ilabas si Shibarium sa public. Yan, sabi nga ni Ginong Satoshi Kusama na normal na po ang operasyon nito. At maliban dyan ay mas na-improve po nito, mas na-enhance pa sila. Yan, mas na-enhance pa ito at mas na-optimize pa ito. At sa tingin ko, maski yan na nga, handang-handa na itong mailabas, pero talagang dino-double check nila. Yan, para talagang ready na ito. Yan, kasi malamang ay baka meron na ulit isang konting problema or isang problema na hindi nila makita. Kaya yan, talagang double check ang kanilang ginagawa. Yan, yung dito naman, ang masasabi ko naman dito ay isa lamang po itong speculation. Yung kanyang ginamit dito sa analysis ay isang moving average kung saan ay isang lagging indicator. Medyo malabo po yan. Ayan, kaya hindi hindi po ako gumagamit ng lagging indicators kasi kung minsan ay mas marami po kasi yung mali-mali na signal na ipinapakita nito kasi lagging. Yan, talagang the best po talaga yung breakout, yung ginagamit ko na strategy, yung sa pamamagitan ng mga support and resistance. Yan. Yan po yung the best kasi leading po yan. Breakout system na strategy. Kaya
Ayan. Dito naman kay Bone ay masasabi ko rito ay yan. Maganda po si Bone. Halos kung ikaw ay nag-hold ng Shiba Inu ay isama na rin natin si Bone. Yan. Kasi halos parang magkaparis na sila, parang lagi na silang magkasama. Yan dahil kung meron kang Shiba Inu at wala kang Bone ay hindi ka po makakapag-transact diyan. Yan, kaya kailangan na meron ka na ring Bone. Kaya yan, dalawa na yung pero nasa sa inyo na rin po yan. Pwedeng kay Shiba Inu at konting Bone lang. Yan, pambayad sa transaction fee nito. Yan, or gas fee. Pero yan, yan po yung aking masasabi sa mga balita natin ngayon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking mga paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.